Bali pang 3 weeks ko na palang naglalaro ngayon guys ng ML. Dati hindi ko alam na kailangan mo palang i-build yung mga equipment nito. Bumili ka ng gamit para lumakas ka. Sugod lang ako na sugod kung ano yung pwedeng i-click dun sa taas. Yun lang kiniklik ko. Hindi ko alam. Pwede pala yung bilihan ng gamit para unang bakbakan palang malakas na. Kaya dun sa mga nagsisimula pa lang katulad ko, research muna bago maglaro. Kasi ilang linggo na ako, 2 linggo na ako hindi makaalis sa sa Master 1 hanggang naging Master 2 hanggang Master 3 na naman. Sabi ko, ano kayong maling ginagawa ko? Ba't ang lalakas na ng mga kalabang ko? Sabay-sabay lang naman kaming nagsisimula galing sa level 1. Pero parang no match ako palagi, lagi akong kinakarne. Kaya nung sunod-sunod na yung talo ko, ang ginawa ko, nag-research muna ako. Chinek ko kung ano yung mga equipment na gamit ng kalaban ko, lalo na kapag nakita ko na sobrang lakas. Hindi naman ganun yung damage ko pag gamit ko si Layla Minsan, ang tagal bago ko mapatay, wala akong backup, hindi ko talaga kaya. Pero pwede pala yun, papalakasin mo lang yung damage niya, bibili ka ng mga tamang item. Akala ko kasi noon, kapag clinic mo lang yung mga pwedeng bilhin sa taas, okay na yun. Hindi ko alam na meron palang mga item na para talaga sa kanya. So, ang ginawa ko, nag-research ulit ako. Chinek ko yung mga combination ng item na alam kong malalakas, na effective. Tapos, nag-trial and error din ako. Pag gamit nila yung item na yun, chinecheck ko kung bakit kaya sobrang lakas sa anong ginagawa nila. Unang-una palang key to success dito is mauna ka mag-level. Kapag mas ahead yung level mo, syempre advantage. Pero hindi sa lahat ng oras. Meron ding mga character na melee, lalo na pag melee, na kung hindi mo kaya kahit level 10 ka na tapos level 7 pa lang sila, talagang papatayin ka. Katulad nitong game na to, nung una halos lamang na lamang kami sa score, tapos nung nakabuild na rin sila ng mga equipment nila, naku, pumapalag na hanggang nahihirapan na kami. Halos lahat ng kampi ko pinapatay nila, ako na lang natitira. Long range pa naman ako. Kapag lumapit ka sa akin, wala akong defense, kaya madaling mapatay ito si Layla. Isa pang number 1 advantage mo dito is yung mga kakampi mo. Dapat tulong-tulong kayo, tapos palagi niyong tinitingnan yung isa't isa. Kapag may binubugbog na, puntahan mo ka agad kasi baka kailangan ka nila, lalo na pag humihingi sila ng backup. Tapos dapat matuwa ka kapag magagaling yung mga kalaban mo kasi marami ka matututunan doon. Kapag puro banu lagi yung kalaban mo, tapos bigla kayong natapat sa mga matatagal na naglalaro, nako, kawawa kayo. Lalong-lalo na kung hindi naman kayo nagtutulungan, dapat palagi lang kayo magkakasama at tinitingnan mo kung nasan yung mga kasama mo. Kapag pinapatay nila yung turtle o kaya yung lord, tulungan mo. Lalo na kapag nakikita mo sa mapa na may umiikot na kalaban na parang gagangbangin sila. Tapos ganun din, kapag mag-isa ka lang, tapos nakita mong 2 o 3, tumakbo ka na, huwag ka maging bayani. Hindi mo yan kaya, lalong-lalo na kung pare-pareho kayo ng level. Hintayin mo yung mga kampi mo na backupan ka. At least, dapat 2 sa 2, di ba? O 3 sa 3. Kapag 1 sa 3, 1 sa 2, takbo na. Kasi dapat tulungan dito kapag lagi ka mag-isa, tapos hindi ka sumasama dun sa mga kakampi mo, mahihirapan ka magpalibel at pumatay ng kalaban. Kaya dapat, kung nasan sila, nandun ka rin. Pero hindi maiwasan na meron ka makasalubong na mag-isa lang. Palagan mo kapag kaya, pag hindi, takbo na. Tapos minsan, patibong lang yun. Yung mga kampi niya, nagtatago lang sa bush. Isa pa yan sa nakakaasar yung mga kampi mo na alam mong nandyan naman, pero pag may kalaban na, tago ng tago sa bush, ayaw lumabas, parang mga bakla. Tapos meron pang mga kampi na nasa gitna pa lang ng laban, sumusuko na kaagad, nag-give up na sila. Nagsisurrender na sa kalaban. Ang layo-layo pa, pwede pa. Tapos nawawala na sila ng pag-asa, andun na sila sa town, hindi na sila umaalis. Nakakaasar, di ba? Kaya yung buti nilang may AI, pag hindi na sila gumalaw, yung AI na lang yung gagalaw para sa kanila. Kaya akala mo, sila pa rin yun, hindi na AFK na yun, hindi na sila naglalaro. Isa ko pa palang natutunan dito is kapag hindi mo talaga kaya at walang pag-asa yung mga kampi mo, patayin mo na lang yung Lord na ang bahala. Kasi dito sa game na to, nung una, tinutulungan pa ako ng mga kampi ko, ngayon bigla silang nawawala sa mapa. So feeling ko talaga, AI na lang yung mga kampi ko, hindi na rin sila sumasagot sa mga group message. Kaya dito, desperado na ako. Ang ginawa ko, pinatay ko muna yung Lord bago ako sumugod sa kalaban. Kasi wala na palagi na lang absent yung mga kampi ko. Feeling ko talaga, pag-isa na lang ako dito sa game na to, kaya yun. Nilabas ko na yung secret weapon, tapos saka na ako sumugod. Naka-isa pa rin naman ako, kaso malakas na itong isang to. Hindi ko talaga kaya siya ng bakbakan. Tulad nitong misis ko, hindi ko rin kaya sa bakbakan. Binatukan ako, sabi sa akin, matulog na ako. Kaya sabi ko, bukas naman. Kasi alas 6 na lang umaga, naglalaro ako simula pa alas 7. Kaya yung galit na naman sa akin. Okay na yun, pwede na ako matulog. Panalo na.